Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa Divisoria. Parang Davao, di ba? Pero dito lang po yan sa Divisoria sa Maynila. Papakita ko lang sa inyo yung mga kaganapan po ngayon dito. Makikita nyo, maaga pa ho to. Alas 7 pa lang. Pero kitang kita na po ninyo na malinis na, maayos ang kahabaan ng CM Recto dito sa Divisoria. Ito ay yung medyo napapaisip lang ako. Nung nakaraang administrasyon, ganitong oras, hindi pa tapos maghakot ng basura. Hindi napa-flashing to the point na hindi na siya napa-flashing dahil nga nagiging busy na yung kalsada. Ngayong si Yorme na po ang nakaupo, mga kababayan ko. Ewan ko kung talagang iba talaga yung kamandar ni Yorme, no? Yung pangalang Isko, pangalang Yorme. Talagang parang lahat ay kinakabahan, natatakot at talagang nagkukusa na lang sila. Kaya makikita ninyo sa mga ganitong oras, maaga pa lang, nakapaghakot na ng basura, nakapag-flashing na, mabango na ang kalsada rito sa Divisoria. Tingnan nyo, di ba? O, parang Davao, di ba? Kasi may marami tayong nababasa sa comment section na ganito din daw yung ginagawa sa ibang lugar, hindi lang naman dito sa Maynila, especially daw nga sa Davao, sabi ng mga nababasa natin karamihan sa mga comment section. Kaya yan, so ibig sabihin talagang effective yung pamumuno ni Mayor Isko, lalong lalo na nung 2019 hanggang 2022. Kaya siya nanalo kasi people of Manila remembered lahat ng kanyang ginawa noong 2019 hanggang 2022 at hindi makakalimutan ng mga batang Maynila. Kaya siya pa rin ang nanalo ngayon. Kaya sabi nga nila, parang Duterte rin daw yung pamamalakad ni Isko, may kamay na bakal. Kaya naman hindi natin na maikakaila na isa sa mga iniidolo ni Yorme ay alam niya, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya siguro ganun din yung style na kayang ginagawa sa Davao, kaya in-apply niya naman dito sa Maynila na never na ginawa ng kahit na sinong naging mayor ng Maynila. Pero meron tayong mga nababasa, napapanood na isa rin daw sa mga naging pinakamagaling na mayor ng Maynila. Kung di, correct me if I'm wrong, no? Kung tama ba yung napanood natin, na isa daw sa pinaka-effective at magaling din na naging mayor ng Maynila, ng alkalde ng Maynila, walang iba kundi si Arsenio Lacson. So kung tama po ba ako dun sa mga nakakilala po kay Arsenio Lacson, tanong nyo po sa mga nanay nyo, sa mga lola nyo, or search natin sa mga history book. Ayan. So sabi nila, maraming nagsasabi, isa raw yun sa pinakamagaling din. Parang parang Yorme din ang datingan nun. Parang ganun kay Yorme. Napapaisip nga ako, kung kaya ni Yorme, ni Mayor Isko sa Maynila, what if sa buong Pilipinas, di ba? Maigi pang naging pangulo to, di ba? Agree ba kayo? Maigi pa itong nanalo nitong nakaraang eleksyon. Mas maigi pang naging presidente. Yun nga lang, talagang nagkasabay, marami ang nabudol, kaya ganun ang nangyari. Pero ako, naniniwala ako na darating ang panahon, hindi lang Maynila yung hahawakan ni Mayor Isko, buong Pilipinas. Naniniwala ako dyan. At babalikan ko tong video na to kapag nangyari yan. Alam kong kayang-kaya ni Mayor Isko. Meron talagang tamang panahon para sa kanya ang pagiging isang presidente. Nakakalungkot lang nung nakarang eleksyon na natalo pa siya sa botohan ni Manny Pacquiao. But anyway, ganun talaga ang buhay. Sa buhay, talagang nandyan yung pagkatalo, di ba? So it's part of our life na maranasan natin yung mga ganyan. Lahat tayo nakakaranas ng pagkabigo, pagkatalo, pagkalugmok. But ganun pa man, parati tayong laging bumangon at huwag isipin yung mga pagsubok na yan. Katulad ni Yorme, nagbabalik siya ngayon dito sa Maynila
dahil binalik na naman, muntik na bumalik na naman yung dating Maynila. Kaya ngayon nagbabalik siya upang muling ayusin ang Maynila, ang lugar na kanyang kinalakihan talaga, at babaguhin niya ulit, ayusin niya ulit. Maayos na to nung umalis siya bumalik na naman. Kaya eto na naman siya po. Talagang tulungan din po natin si Mayor Isko, mga kababayan, mga taga-Batang Maynila. Tulungan natin siya para din naman ito sa ikabubuti natin. Sa tagal na ng panahon na ang Maynila ay nadugyot, kinahihiya ng iba. City pa naman tayo ng Pilipinas, di ba? Capital tayo ng Pilipinas. Pero hindi mo masabing capital o hindi mo pagmalaki dahil nga sa mga nangyayari noon sa Maynila, kadugyutan, krimen, basura. Pero napaupo si Isko noong 2019 hanggang 2022, grabe ang ginawa ni Mayor Isko sa Maynila. Iniangat niya ang dangal, ang dignidad ng pangalang Maynila, na bago ang pag-iisip ng marami sa Maynila. Kaya naman tulungan natin si Yorme, make Manila great again. Pero yun nga, tulungan po natin. Hindi perfecto ang gobyerno ng Maynila, sabi ni Yorme, pero kung magtutulungan tayo, magkakaisa, makakaya natin, makakaya ni Mayor Isko at makakaya ng Maynila na umahon at bumangon at maiangat ang pangalang Maynila, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo.